Hello everyone, this is Architect Channel, sharing architectural tutorials, design, and on-the-spot travel vlogs. Today's episode is about cross-section and longitudinal section. Continuation ito ng ating 2-story, 3-bedroom residence. Pwede rin natin itong gawing section AA or section BB. Yung cross-section, yung pinakamaliit, and then yung longitudinal section, yung pinakamahaba. Kung ano yung nilagay natin na cross-section sa ground floor, ganun din yung ilalagay natin sa second floor. Since nakaharap yung section AA natin sa front, huwag natin kalimutan na ilagay din yung ating mga grid lines and dimensions. So mag-start tayo sa paglalagay ng level. Huwag kalimutan ng levels natin from NGL or natural grade line. Tapos pupunta tayo sa ground floor line. Yan. So unahin natin yung wall, yung end-to-end. Sa exterior wall natin, 0.15. Number 5 yon, 5 inches na CHB. Tapos meron tayong 1 step down para sa ating laundry area. Meron tayong boundary. Sa side, ang height ng boundary natin is 2.5. Tapos meron tayong laundry area dyan. Ayan. Lagay natin yung ating wall. Ang wall natin, meron siyang nakat yung panel door. Ang height ng panel door natin is 2.1. Yan. So, i-detail ko lang guys para may drawing nyo. Kasi maliit dun sa section. Dito, i-blow up ko lang. So, yan yung panel door. 5 cm yan or 0.05 meters. Yan, kahoy yan guys. Ilagay nyo lang siya ng cross doon para dun sa door jamb. Yung panel niya, pinaka-frame. And then, pagkatapos doon, meron tayong wall doon sa kitchen. Open walls. Kabilaan. Meron din doon sa dining area. Tapos, doon sa kitchen, part ng kitchen, meron tayong cabinet and overhang cabinet. Meron siyang range and range hood. Ang height ng ating range hood from the countertop is 0.65 meters. Yan yung range hood natin. Para habang nagluluto, yung amoy, yung usok, diretso yun sa labas. Tapos meron tayong sliding window sa dining area. Yan. Tapos meron pa tayong isang wall. Hindi lang siya nailagay. Ganito yung detail ng ating window. Ang detail ng ating window sa bedrooms, living, ay magkaiba dun sa detail ng ating toilet and bath. Sa ating bedroom windows, from finished floor line, meron tayong 0.90. Tapos yung pinaka-window niya, window height, from the window sill is 1.2. Yan. Ang total niyan guys is 2.1. Same height sila ng ating door. Yan. Pantay ang height ng ating window and door. Mali lang yung dimension. Okay. Tapos dun sa ating toilet and bath, from finished floor line, ang height niya is 1.5 meters. Yan. Tapos ang height ng ating window para sa toilet is 0.60 meters.
Ang purpose niyan guys, para mataas yung window natin para hindi tayo makita sa labas. Yan. 2.1. So same level yan guys ng ating mga window sa bedrooms, doors, and sa toilet. Okay guys? Yan, ito yung ating tinatawag na owning type window. Maabot mo yan guys 1.5 meters. Ito may slide mo siya at makikita mo yung sa labas kasi 0.90 lang ang kanyang height ng ating sliding window. Yan guys, balik tayo dun sa drawing natin sa section. Yan, ilagay natin yung ating exterior wall sa kabila naman, sa left side. So, meron tayong lanay area doon guys. Meron tayong sliding door. Tapos, meron tayong 2 steps doon. So, bali magiging pantay siya sa ating ground floor line. Yan. Meron tayong sliding door dyan. Tapos, yung 0.15 natin guys, yun yung ating slab finish. May detail yan guys kung bakit siya naging 0.15. Ito guys, papakita ko sa inyo. Hindi kasi makikita doon eh, masyadong maliit. Yan, dito tayo sa blow up detail. So sa 0.15, meron tayong beam, second floor beam. No guys, no, ang size niyan is 20 by 30. Assuming lang yun guys kasi kino-compute yan ng ating mga structural engineers. So ito yung exterior wall natin, 0.15. So malaki lang yung ating beam. Malapad siya ng konti sa 0.20. Tapos ang height niya is 0.30. So sa ilalim ng slab natin, meron tayong 0.10 na reinforced concrete. Kapag sinabing reinforced concrete guys, included yung steel. Meron siyang steel para maging reinforced. Kasama ang cement, sand and gravel. Tapos guys, meron tayong 4.5 cm na mortar, cement mortar, or 0.045. Tapos meron tayong floor tiles na 5 mm or 0.005 meters. Yan, yun ang ating floor tiles. So in total, meron tayong finish na 0.15 dun sa section natin. Ganyan yung detail guys, para maalam nyo lang kung paano nag-arrive yung 0.15 dun sa ating section. Yan. Tapos of course meron tayong mga rebars sa ating beam, yung stirrups natin, tsaka mga ties. Tapos meron tayong top bars at bottom bars. Yan, ganyan yung structural detail niyan guys ng ating slab. So hindi naman natin papakita yan sa ating section. So at least meron lang kayong idea doon sa ating slab detail. Ito yung ating wall, exterior wall. Okay guys. Yan. Tabi muna natin. So ituloy natin yung ating sa second floor. Meron tayong toilet doon. Toilet and bath. Sa part na yon na nahati yung tinamaan yung window sa cross section. Kaya ipapakita natin. Tapos yung wall, nahati siya. Tapos yung pintuan dun sa likuran,
Tapos yung arch, open space. Tapos yung exterior wall ulit para sa right side. Tapos lagay na natin yung ating beam, top of beam or roof beam. Diyan kasi ipapatong natin yung ating roof. So meron din akong detail niyan guys para makita nyo lang kung paano yung scenario diyan sa part na yan. So i-blow up ko. Ganito yung details ng ating roof truss detail. So ito yung beam natin. Ganun pa rin, same size, 0.20 by 0.30. Tapos yan yung tinatawag nating roof beam. Tapos yung pinaka-height, pinaka-taas nya, yun yung apex or top of beam. So meron pa rin siyang reinforced concrete, reinforcement, mga rebars. Tapos ilalagay natin yung ating bottom chord ng ating roof truss. Bottom chord, usually steel. Tapos ito yung top chord. Ginagamit natin dyan guys is pwedeng tubular or C-purlins. So ang kabuuan, roof truss. Pero itong part na to is top chord. Tapos meron tayong king post. Tapos meron din tayong mga web members para i-support yung ating mga chords. Yung vertical web member and diagonal web member. Yan. So ganito ang detail niyan guys. Meron pa tayong meron pa yung glitch. Tapos yung pinaka roofing natin. So ang distance yan 1.2 every members. Tapos ang eaves natin, ang pinaka minimum kasi niyan sa building code is 0.75 meters. So nilagay ko is 0.80. Ito yung tinatawag na sa side na nakalagay is fascia board. Yun yung hawak dun sa ating gutter. So meron tayong air vent doon para yung init doon sa ating roofing ilalabas niya doon sa ating mga eave ventilation. Although meron tayong insulation doon sa roofing, kailangan pa rin natin yung eave ventilation. So yun nga guys, 0.80 yung nilagay ko na eave dimension, pero minimum yan is 0.75. So ito yung ating stainless gutter. Yan. I-blow up ko guys kasi meron ding important details dito sa ating gutter. Bali ang gutter natin guys, meron pa itong flashing. Papunta from dun sa ating top chord, maglalagay tayo ng flashing na stainless para kapag umulan, yung water hindi papasok dun sa ating loob or dun sa pinaka ceiling natin. So meron tayong flashing dyan. Tapos ipapatong natin yung roof, yung ating mga roof finish, pwedeng rib type, long span, corrugated, kahit ano. So meron tayong downspout para i-release yung tubig na ulan, tubig ulan. Meron din yung gutter strainer para kung sakali malapit ka sa mga mahalaman na lugar, merong strainer yung ating downspout. Okay, so proceed tayo guys dito sa ating roofing. Bale, i-drawing na lang natin siya as yung exterior niya, yung pinaka-perimeter.
So, ito yung gutter natin. Yan, i-completuhin lang natin yung ating cross section or section AA. So, gumawa ako ng separate na roofing, guys, para hindi ko naiikot yung ating papel. Yan. So, duplicate ito. Mayroon din siyang section na linya. So, i-project lang natin, guys. Same ito ng ating front elevation eh. Bale, yan, yung pinakaharap natin. Gawan nyo lang siya ng guideline na nakabuo yung ating roof. Tapos, kung saan tinamaan yung ating line, cutting line, doon natin heavy lines yung mga part na tinamaan. Yan. So, tinamaan dito sa part na to. Tapos, yan, pinaka taas. Yan. Tapos, bababa siya. Tapos, magiging flat doon sa part na yon. Tapos, bababa na naman siya. Yung nakat. Tapos, yung part na sa likuran, yan, yung part na yan, makikita yan, guys. Makikita yung finish ng ating roofing. Kasi mataas din yan ang part na yan eh. Yan. So, ganun lang yung kasimple yung ating roof section. So, mag-offset kayo ng 0.10. Yan. All around. I-offset nyo lang. Tapos, lagay nyo ng hatch. I-hatch nyo lang. Pwedeng diagonal hatch. Or pwede rin na i-solid hatch nyo. Yan. Tapos, lagay nyo lang na sulat na truss. Tapos na. Ganun na yung ating cross section or section AA. Yan. Sa umpisa, guys, medyo nakakalito siya. Lalo na kung wala tayong mga ganitong information, no? Pero eventually, masasanay din kayo kapag marami na yung mga ginagawa nyo. Everyday nyo siyang ginagawa, masasanay din kayo sa paggawa ng section. So, hindi ko na nilagyan ng details sa ating toilet and bath. Wala na siyang mga water closet, lavatory, and shower. So, plain lang siya, basic. Para hindi tayo umubos ng maraming oras. So, proceed tayo, guys, dito sa ating. Ayan, pinakita ko lang yung size na window natin. Okay na yan, guys. Alam na natin yan. So, dito na tayo sa ating section BB or longitudinal section. Hindi namin ginagamit yung longitudinal section, guys. Tsaka cross section kasi sobrang limit nung kanyang pag-specify. Dalawang cross section and longitudinal section. Unlike na meron kang section AA or section BB, pwede tayong mag-section pa ng ibang part. Gawin natin section CC or DD. So, proceed tayo dito sa section BB natin. Lagi natin i-start yung ating finished floor line or ground floor line. Tapos yung exterior wall natin dun sa right side. Tapos dito sa left side, unahin natin. Tapos i-establish natin yung ating second floor line. So, stop muna tayo doon, guys, kasi meron tayong stair detail dyan. Yan. Pakita ko lang tong wall, 0.10, tinamaan sa cutting line. Tapos yung ating roof beam again. Yan. So, sa baba, meron tayong kitchen. Hindi tinamaan yung wall doon, kaya light line yon. Tapos yung counter natin, countertop sa kitchen. Yung overhang cabinet. Tapos meron siyang range hood pa rin.
sa naka-side. Ang width ng ating overhang cabinet guys from the wall is 0.35. Tapos yung height niya from countertop is 0.65. Yan, tuloy lang natin guys yung ating mga details sa loob. Yung window natin, tinamaan siya. Ulit lang natin guys, yung ating bedroom window details is yan, 0.90 and 1.2. Ulit-ulit lang siya guys. Kung anong ginawa mo dun sa section AA na mga details, ganun din gagamitin mo dito sa section BB. Yan, papakita natin yon. And then yung window natin sa lanay, nakita yun sa likuran. Yan, sliding door. Aluminum sliding door. Dalawa yan. Yung isa, normal na window. Yan, hinto ko muna dun guys kasi meron tayong detail na storage dito sa part na to. Under the stair. So, may interesting part dito sa ating stair detail. Kaya i-blow up ko siya guys. Dito natin siya i-explain. So, kunin natin yung ground floor line hanggang sa second floor line, which is 3 meters ang height. Yan. Kunin natin dyan. Tapos 3 meters, i-divide natin siya ng 0.15. Yun yung standard or minimum riser height as per building code. So divide natin yung 3 meters, makukuha natin ng 20 steps. Sa first flight natin, 1 to 10, and then yung second flight is 11 to 20. So sa 3 meters, meron tayong total of 20 steps. So ito yung top of beam natin sa second floor. Yan. Tapos ito yung ground floor natin. No guys. Ito yung stories na cut sa cutting line under the stair, yung ating storage. Every step is meron siyang nosing na 0.05 meters. Ang height natin is or yung tread natin, ang minimum ng tread is 0.25 meters. Ang maximum is 0.30 meters as per building code. Tapos yung riser natin is 0.15 minimum, and then yung maximum natin is 0.20 as per building code ulit. Tapos meron tayong nosing dyan na 0.05. Yan, bali gawin natin yung details nya. So meron tayong wall dyan. Tapos meron tayong glass, kasi nilagay natin yung glass behind the beam para yung design ng ating glass is full glass siya from ground to second floor. Okay. Tapos guys, ilagay natin yung landing. Establish natin yung landing. So 0.15 i-times mo ng, multiply mo ng 10. Bali ang landing natin is, ang level ng landing natin is 1.5. Yan, yun yung steps natin. Yan. Tapos meron tayong stringer. Ang width niyan guys is 0.15.
Bali, ang first flight natin guys, kapag tinamaan siya ng cutting line, magiging heavy lines. Tapos, yung part na hindi tinamaan ng cutting line, magiging light lines. Or, makikita natin siya na malayo. Yan. Yan, yung drawing natin. Gawin natin yung second flight from landing to second floor. Ganun pa rin, meron tayong 10 steps. 11 to 20. Tapos guys, meron niyang handrail. Ang height ng ating handrail is 0.90. Pwedeng yung handrail natin is stainless steel. Tapos meron siyang tempered glass protection. Yan. Yan, dalawa. 0.90 pa rin. Mag-i-start yung 0.90 natin guys sa ground dun sa first step. Yan, kompleto na yung ating stair detail. Tapos, ilagay natin dito sa ating section BB. I-drawing ko lang guys ng mabilis. Makompleto natin siya. Yan. Second flight. Yung mga steps natin. Yan, assume na lang to guys kasi hindi na siya accurate. Para mabilis. Yan, meron tayong handrail. Tapos storage, lagyan natin ng pangalan, annotation. Tapos yung glass natin, yun nga sinabi ko, nasa likuran siya ng beam. Kasi yung glass natin dun sa elevation is full glass. Kaya hindi natin pwedeng i-cut yung window natin. So ilagay natin yung beam natin, yung glass natin dun sa likuran ng beam. Maglalagay lang tayo ng konting decoration all around ng glass para doon i-fix yung frame. So dito na tayo sa truss. Sa roof beam. Yan, ito pa rin yung duplicate na ginawa natin na bubungan o roof. So, doon naka-view yung ating cutting line. Ilagay natin dito sa ating section BB. So, ganun pa rin guys. I-completuhin nyo yung elevation ng ating roof para makita lahat natin yung mga parts na makakat and then yung mga part na hindi makat. So, yan. Ganyan. Ilabas lang natin yung mga roof galing dun sa ating elevation, right elevation. Yan, tapos i-project na natin yung mga parts na nakat. Doon sa part na yon. Tapos aakyat siya. Yan. Tapos doon sa part na yan, bababa. Antay. Tapos baba ulit. Yan, kumpleto na. Ganyan lang siya kabilis guys. So, lagay tayo ng gutter. Tapos yung part na to guys, since hindi siya nakat ng ating cutting line, malalabas yan, mag-a-appear. Pakita natin sa ating section. Yun yung pinaka-design ng ating roofing. Yan. Rib type.
or kahit anong finish yan, ipakita natin yung linya ng ating roofing. Tapos, yung ating nakat na part, i-offset lang natin ng 0.10. Gaya nung ginawa natin dun sa section AA. Mag-offset tayo ng 0.10 para i-hatch natin. Pwedeng diagonal hatch or solid hatch. Pero mas maganda yung diagonal hatching. Yan guys, kumpleto na. Ganyan lang siya kabilis. Yan, lagyan natin ng pangalan, Trust. Kung meron kayong detail ng trust, lagay nyo dyan, isulat nyo si trust detail. Yan, okay guys. So, yun, naka-project na lahat, kumpleto na. Tapos lagyan natin ng panghuli, lagyan natin ng annotations, attributes, yung ating space, living, hallway, dun sa ground, tapos yung ating second floor, toilet and bath, hallway, tapos dun sa ating section BB naman, kitchen, tinamaan yung kitchen, tapos stair, huwag nating sulat. Tapos yung storage. Tapos sa second floor, bedroom. Tapos hallway. And then yung ating pinaka-stair. Yan, tapos na guys. Kompleto na yung ating section AA and section BB. Or tinatawag na cross section and longitudinal section. Sana marami kayong natutunan sa episode natin ngayon guys. Maraming salamat sa panonood. See you in the next video.